Ang dami ko po talagang namimiss sa Pilipinas. Ikaw, ano po ba ang namimiss mo? Ako syempre, yung pamilya ko, yung mga kaibigan, mga pagkain. At yung pagdating ng weekend pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho ay nakapagpahinga po talaga tayo at nakakapag-relax dahil meron po tayong mga kasambahay na tumutulong po sa ating mga gawaing bahay. Kaya dapat po talaga natin silang i-appreciate, hindi lang tratuhin na maganda, pero swelduhan din ng maayos. Ako po yung dalawang kasambahay ko sa Pilipinas, more than 30 years na sa akin, mga yaya pa sila ng mga anak ko. Yung isa nga na nandoon sa nanay ko pa, yaya pa namin, more than 50 years na po siya sa amin. Katulad dito, nasa ibang bansa tayo, lahat sa atin talaga. Meron naman po maraming naha-hire dyan, pero talagang napaka-expensive po. Like kami nga, nag-hire kami ngayon, no, na taga-gupit po ng aming grass kasi nga yung hobby ko ay nasa Kentucky. Napakalaki naman po kasi ng aming garden, no, kaya hindi ko talaga din kakayanin na magupit-gupit ng grass na yan. Kaya weekly po, may pumupunta po dito sa amin at nagbabayad po kami monthly po ng $350. Kaya ako, lahat ng mga gawaing bahay ginagawa ko na lang din para makatulong din naman sa hobby ko at makatipid na rin. Alam ko, karamihan po ng mga Pilipino dito, ganun po yung ginagawa. Kaya kahit weekend po talaga ay kayod pa din, no? Karamihan po dito sa amin ay meron po talaga mga part-time job dahil sa taas po talaga ng babayarin, no? Kaya pag may mga kamag-anak po tayo abroad, wag po nating isipin na pag hindi po sila namimigay, mga selfish na po sila. Dahil hindi porke abroad at nasa US ay mayaman na po talaga. Marami po sa ating mga kababayan dito na baon po talaga sa utang din. Kaya kamustahin po natin sila kahit wala po mga pinapadala o nireregalo po sa atin, lalong-lalo na po ngayon. Ako, gloomy season na po dahil magwi-winter na. Tumataas po yung anxiety levels dito sa mga panahong ito. Nakakatulong po talaga na malaman nila na may mga taong concern at nagmamahal po sa kanila kahit po walang kapalit.